kalsada, ginagamit ng bawat isa, pedestrian man, motorista, siklista at tsuper. May maluluwag at masisikip na kalsada, pero iisa lang ang layon, ang mapabilis at mapadali ang biyahe papunta sa ating patutunguhan. Ngunit bakit iba ang resulta sa paggamit ng kalsada ng iba sa atin? Mas napapabilis ang kanilang buhay at napapadali ang pagtawid sa kabilang buhay. Parang ayaw na mo magmotor, gano'n. May kaba na may takot na. Kahit sumakay lang ng motor, may takot na din. Sa siyudad ng San Fernando, La Union, ibinahagi sa amin na magtiyuhin na si Alan at Alexander ang kanilang karanasan noong Disyembre 22, taong 2024. Bandang alas 10 ng gabi ay pauwi na sana mula Barangay Katbangen matapos bumisita sa kamag-anak at mag-ikot sa Barangay Poro nang mabangga sila ng isa pang motor mula sa Candon City, Ilocos Sur. Mabilis kayong patakbo ng mga oras na yun? Hindi po. Mga Mga nasa 40 kasi may checkpoint. Hindi ko alam, lasing daw yun. Naitulog niya. Habang nagdadrive, sinabi niya dun sa police station. Sugatan at nabutas ang paa ni Alexander nang matusok ito ng footrest at kinakailangan itong maospital ng 2 araw. Pero mas malubha ang natamo ng kanyang angkas na si Alan. Tumilapon ito ng halos 5 metro ang layo dahil sa lakas ng impact mula sa insidente. Medyo nahimatay po ako, na bali po dito ko. Nung inayos po, nagising na lang ako, marami ng tao. Nasa gitna kasi ako ng kalsada. Naiwan ako dun. Tapos na bali po yung paa ko. Tapos tong kamay ko. Tapos dito ko po may crack. Na-admit ito sa ospital sa loob ng 2 buwan. Nagpabalik-balik pa sa ospital para sa check-up at 9 na buwan bago ito tuluyang makalakad. Sa tindi ng resulta ng pangyayari, pinagbawalan siya ng doktor na magbuhat ng mabigat sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. So with regards to road crashes, usually sila yung majority ng trauma patients na nakikita natin sa emergency room. For the first quarter of this year, usually per month, around 600-700 patients, trauma patients na nakikita ng emergency room natin. And around 200 to 300 patients of those are due to vehicular crash. Either motorcycle or yung four wheels po na accident. Karamihan po sa mga injuries na nasusustain ng mga pasyente natin dahil sa aksidente sa either motorcycle or dahil sa mga sasakyan is of course yung minor injuries, mga abrasions, bugbog. Pero meron din naman po yung malalang side. Usually sa mga motorcycle po medyo mas malala po ng konti yung natatamo ng mga pasyente kasi nga open sila open po yung motorcycle. So very common for your motorcycle accidents is yung fractures. Aside from that ay yung head injuries or blunt abdomen or chest injuries po. Mas maigi pa rin ang defensive driving at isaalang-alang ang kaligtasan ng sarili at ng mga taong nakapaligid. Lalo na kung nasa harap ng manibela dahil bawat segundo na mabilis ang patakbo ay maaaring humantong sa disgrasya. Okay? So sa lahat po ng gumagamit ng ating kalsada for both of course yung mga motorcycle riders natin, mga nagdadrive po ng 4 wheels, sa mga pedestrian, lagi po tayong mag-iingat. Again, wala pong tinatawag ng motorcycle or vehicular accident. Usually we call them vehicular crash. Kasi hindi naman talaga siya aksidente dahil kaya siyang pigilan. So there's always prevention upang maiwasan natin yung mga injuries na to. Okay? And gaya nga po ng sabi ng DOH Secretary natin, lahat ng buhay ng Pilipino ay mahalaga. So dapat po prevention is always better than cure. Paalala ng Kagawaran ng Kalusugan na ugaliing magsuot ng helmet at mag-seatbelt sa bawat biyahe dahil hindi natin alam kung kailan mangyayari ang road crash. Kaya dapat laging handa, maging kaisa upang maging biyahero tayo.